Magandang gabi. Ayan. Sa Facebook Live, magandang gabi po. No. Okay, hindi na ako magtatagal. May ating topic ngayon as about man's problem. Pakisabi sa katabi mo, ang topic natin ngayon, problema ng tao. Ano nga ba ang pangunahing problema ng tao? Kung ilalagay natin yung top of the line, ano kaya yon? Ang top of the line ng problem ng tao. Sabi nung isang, ewan ko dito rin na i-preach yan eh. Ang tanda ko si Pastor Ronald yata yung nag-preach noon na ang sabi, ang tao kasi nilalagay yung, nakalimutan ko na tuloy yung punchline niya, no? Pero, bubuti pa raw nga yun daw pera may tao, ang tao walang pera. Diba? Eh, dito sa sitwasyon natin ngayon, talagang kailangan ng pera. Pero, kulang at kulang pa rin. Ano pa kaya yun? Kung pera ang top of the line, yung second. Ano kaya? Isip, sabi ni, siguro kaya nga pumunta ng asawa daw, sabi. Asawa talaga. Nagtabi pa. Biglang lumayo, ano? Ano pa kaya, Len? Yung second to top of the line na problema ng tao. Sabi naman ng narinig ko, kahit na walang pera, walang may sakit. So, physical, spiritual, yun yung mga top of the line na pwede nating, and then, posible na kung ilalagay natin sa average na pinagkukunan ng problema ng tao, material, no? Yung basic need na tinatawag, no? Kasi kung wala ka ng kape, walang pambili. No. Kung ang anak mo ay nag-aaral, walang tuition fee, walang pamasahe, di ba? So, yun, umiikot doon ang tao. No? So, yan yung topic natin is about man's problem. Money o material, physical, spiritual sicknesses, at marami pang iba. No. So, isang verse lang ang ating babasahin upang iangkla natin doon sa ating topic about man's problem. Genesis 22, verse 14. Okay. Meron dyan nakalagay na 3 version. Mas minarapat kong tingnan sa 3 version ito upang makita natin ano ba yung binibigyang emphasis ng Genesis 22 verse 14. Ito ay marami na pong nag-preach sa atin at ibabalik natin ito upang ano ba yung realization about this text. Proverbs 22 verse 14. Sa King James Version, ito ang pagkasabi. And Abraham called the name of that place Jehovah Jireh, as it is said to this day, in the mountain of the Lord, it shall be seen. Okay, sa New Living Translation, ito ang sabi, Abraham named the place Yahweh o Yahweh Jireh, which means the Lord will provide. To this day, people still use that name as a Proverbs, kawikaan. On the mountain of the Lord, it will provide. Sa Tagalog, mabuting balita, Biblia, ito ang sabi, kaya't ang lugar na iyon ay tinawag ni Abraham na si Yahweh ang nagkakaloob. At magpahanggang ngayon, sinasabi ng mga tao
sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. Manalangin tayo, aming Diyos na makapangyarihan. Kami po ay naniniwala, tunay po ang iyong salita. Ang nais po namin maintindihan, ano nga ba, bakit mo sinabi po ito na ikaw ang great provider. Kaya, Panginoon, ito po'y aming hiningi sa iyo na ang patnubay mo at karunungan mo, pangunawa upang lubos naming maintindihan ang iyong dakilang salita. Ito po ay aming inilalahad sa iyo, Panginoon, ang iyong pangunawa. Bigyan mo kami, Banal na Espiritu, ng lahat ng pag-iintindi sa mga talatang ito, aming Panginoon. Salamat po, aming Diyos. Malugod po naming binabalik sa iyo ang karangalan muli sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige, lakas-lakasan niyo yun. Hanggang mga palad natin. Okay, so the solution to man's problem. Yan yung po yung tema natin. The solution to man's problem. No? Okay, so yung context po ng Genesis 22, alam na po natin at narinig na po natin yan. God tests Abraham by asking him to sacrifice his son Isaac, the very child God had promised to make a great nation. No? Alam po natin na sa kasaysayan ay matagal pong hindi nagkaanak si Abraham dahil nga po ang kanyang asawa ay baog. Kaya nga, masasabi natin yung anak na si Isaac ay napaka-importante kay Abraham. No? Kasi nga ito yung matagal na panalangin, at the same time, yung milagro ng Diyos dahil kanyang asawa nga ay baog. Diba? At nang sinilang si Isaac, humiling ang Panginoon kay Abraham na dalhin mo ang iyong anak doon sa bundok upang ialay sa akin. So maaring ang mga tatay na nandito ngayon, kasi si Abraham may tatay, kung kayo kaya ang nasa kalagayan ni Abraham, na hiniling na ang iyong anak ay ialay sa Diyos. Ikaw kaya ay papayag, tatay? Ang sagot ko doon, nung ako yung gumagawa ng sermon, ang gusto ko nga magkaapo eh. Wala pa ang apo. Ay, ang tanong ko ulit, kung sakaling ako'y bigyan ng apo, at tingin ng Diyos sa akin yon, ibibigay ko kaya? Magdadalawang isip ako, walang hindi. Kasi pinag-uusapan namin yung apo ng isang pastor. Willing-willing siya. Sabi niya, lahat ng gusto ng apo niya, ibibigay niya. Sabi ko, ako din. Ako din, kahit pag nagkaapo lang ako, kahit anong hingin niya, ibibigay ko. Pero papaano, kung ito'y hingin ng Diyos, yung pinakamamahal mo? Pero walang pagtanggi, sinama ni Abraham sa Isaac doon bilang pagtugon sa panawagan ng ating Diyos. Kaya dito po sa kontekstong ito, nagtanong si Isaac, nasaan po yung iaalay natin? Ang tugon ni Abraham, huwag kang mag-alala, God Himself will provide the lamb. So, yun ang tugon niya sa kanyang anak. Sa senaryo, yung lamb pala, si Isaac. At may drama pang nangyari dyan, hiniga ni Abraham si Isaac. So alam na rin ni Isaac na siya yung iaalay. Diba? Kaya nga po si Isaac ay foreshadow ni Christ. Kasi the Lamb of God. Na po. So, ang nakita natin dito, yung pong pagtugon ni Abraham sa panawagan ng Diyos. Tawag po natin dyan ay obedience. Kasi ngayon po yung binabanggit. So, ang ating pong bibigyan ng emphasis po dyan ay yung provide.
Ang sabi ni Abraham, huwag kang mag-alala, anak. God will provide. No? So, ang highlight po na ating titingnan dyan, yung meaning ng provide. Sa Hebrew word, tatlo pong meaning ng tinatawag na provide. No? In Hebrew, provide means three things. Ano po yung tatlong bagay na yan? Ang una, He will provide. Pangalawa, He will take care of. At yung pangatlo, He will see to it or make provision. So yan, 3 points po na yan ang ating pong pag-uukulan ng pansin. So gusto kong maintindihan po natin mga kapatid, pag sinabing God will provide, pag dineklara po natin God will provide, lahat ng need natin ibibigay ng Lord. At hindi lang ibinigay, kundi He will take care of yung ibinigay ng Diyos sa iyo. And then, He will see to it na yung pangako ng Panginoon, we will see yung pangyayaring ito. So, yun po yung tatlong mahalagang punto galing doon sa meaning ng provide. So, tingnan natin yung una. No? He will provide. Imagery of provide is like a watchful shepherd who notices a need before it's spoken. Yun ang ibig sabihin ng first point natin. No? He will provide, ang ibig sabihin sa Hebrew word na yan, katulad yan ng isang shepherd na tinitingnan yung hindi pa nangyayari, hindi yung kailangan ng kanyang sheep, alam niya na kung anong gagawin. Dahil nga siya, so what is the role of the shepherd? Ang role of the shepherd is to ensure welfare of the sheep by protecting them from predator, guiding them to find food and water, providing care and managing breeding and sharing. Gusto ko lang magbigay kasi marami pong role ang shepherd eh. Pero dahil nga ang provision ng pinag-uusapan natin, ang Diyos ay nagpo-provide sa pangangailangan. Kung sa sheep, ano ba ang pangailangan ng tupa? Pagkain at tubig. So yan yung primary needs ng mga hayop. Kaya ang role ng shepherd, hanapan siya ng maiinom at makakain. Kaya nga yung tinatawag na green pasture na tinatawag. No? Yung binasa nating teksto kanina sa ating scripture reading. No? So, guidance leading sheep to good pasture and clean water sources. At ang maganda dito mga kapatid, the foreshadow ay nangyari po sa New Testament. Because, ang sabi, Jesus is the good shepherd. Siya yung mabuting pastol. In John 10:14 and 15, I am the good shepherd. I know my own sheep, and they know me. Kaya nga, tayong lahat dito, kung kilala natin si Kristo naman kilala tayo. Nakataas ang kamay ko. He knows your need. Pakisabi sa katabi mo, He knows your need. Hindi man ninyo binanggit kanina kung anong yung primary need ng tao, malamang lahat po tayo may pangangailangan, di po ba? At nabanggit natin ang pinaka-top of the line na problema ng tao ay pera. Di ba? Pera. Pero ang sabi ng ating Panginoon dyan, I am the good shepherd, I know my own sheep, and they know me. Kung kilala natin ang ating Panginoon, mas kilala niya tayo. Di ba? Itinuring po sa Biblia ang halimbawa ng tao bilang mananampalataya ay sheep. Di ba?
Ayaw ni Pastor Ende, gumagamit ako ng kunin, lalo sa Bible. Ayaw niya, buti na lang, wala na siya. Just as my Father knows me, and I know the Father, so I sacrifice my life for the sheep. Yun yung, so, John showed the relationship of Jesus and His Father. Jesus' role is the good shepherd, and our role is the sheep. Hopefully, we are good. We are good shepherd. Ulitin ko po, kung si Jesus ay good shepherd, sana tayo'y good sheep. Madalas yung naririnig sa akin yan, dalawang klase ng tupa, nawawala at nagwawala. Sana na doon kayo sa nawawala, madaling hanapin. Pero ang nagwawala, mahirap hanapin. At when Jesus guards us according to Psalm 23 verse 1, alam na natin po yung Psalm 23 verse 1, ano yung sabi? The Lord is my shepherd, I shall not be in want. Sa Tagalog dyan, hindi tayo pagkukulangin. Amen. Kung nagtitiwala tayo na ang Diyos ang good shepherd natin, dapat nakaangkla yung faith natin na hindi tayo kayang pagkulangin ng Diyos. Amen po ba? Yan po yung ibig sabihin nun, na sinisigaw lang natin, Jehovah Jireh, Jehovah Jireh. Pero hindi natin inilalagay sa isip at puso natin yung pagiging Jehovah Jireh ng Lord. Dapat doon po yung tinatawag. So, ang ibig pong sabihin pala niyan, God sees the need ahead of time. Amen. Nakikita na ng Panginoon, kaya kung i-dramatize po natin, kung sa pastulan, alam na alam ng shepherd kung saan niya dadalhin yung kanyang mga tupa. Ay sabi natin kanina, ang ating good shepherd ay ang ating Panginoon. Di ba? Na hindi tayo dadalhin sa mga walang kakainin. Kasi good shepherd nga siya. Tanging inaalala niya ang kanyang mga tupa. Ulitin ko lang po, God sees the need ahead of time and prepares the solution. Amen. Naghahanda siya ng solusyon. So ano man kapatid ang ating problema at tayo nananalig sa ating Panginoon. Ngayon ko po naintindihan bang lubos yung sinabi ni Haring Solomon sa Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. So ulado na natin yon. Ano sabi? Trust in the Lord with all your heart and with all your soul and with all your mind and lay not on your own understanding. Kasunod yon. Di mo ba? Kaya nga, napakahalaga na ilagay po natin sa ating isipan, lamang kailangan lang talaga may obedience. Kasi nga si Abraham, nakita po na ni Abraham na ang Lord talaga ay great, great God na hindi pa pwedeng tanggihan ang kanyang hinihingi. Kahit pa, napakamahal niya ng kanyang anak. Lamang, sabi ko nga kanina sa inyo, pag ako'y binigyan ng apo at kunin yon. Hep, Lord. Di po ba? Kaya alam ko, hinihintay niyo yung patotoo ko. Di ako nagpatotoo noong nakaraan eh. Nire-reserve ko talaga yan dahil kayo mag-preach ng first Wednesday. No?
kung paano nag-provide ang Lord. So, kukwentuhan ko lang kayo. Kung paano nag-provide ang Lord. Kasi, sabi nga sa Psalm 37 verse 4, delight yourself unto God and He will give you the desire of your heart. Nagbalak po kaming bumili ng Wigo. Particularly, yung brand ng Wigo. No? Pasensya na kayo kung ako'y mag-advertise ng konti. Yung brand, no? Alam ni Andrew yan dahil nung time na nakuha ko na yung license ko, sabi ko, enough time to mag-drive ulit ako. No? So, kami ay nag-usap kami family na gusto namin maliit na lang sasakyan. Dahil una sa lahat, lumiliit ang kalye namin sa Palau, so may hirapan kami talagang kung malaki. So, tapos, yun, nakahanda na kami doon na mangungutang na ng ilang para kadagdagan. Kasi si Ellen din ay kukuha sa company ng Wigo at yun lang ang kaya. Sabi ko, yun din lang ang kaya. So, and then, napag-usapan namin, kasi nung nag-plus si Andrew doon kay Marian ng kulay black, sabi ko, ayaw ko ng black. So, tapos, pagdating kay Christine, gusto niya white. Sabi ko, sa white, sa kulay pa lang, magtatalo na kami. Kasi gusto ko, yung kulay pa rin ng Avanza ang kukunin ko. Pero dahil kay Christine, white, sabi ko, naku, imposible ka kung makabili kami ng Wigo na kulay na ganito. Dahil total tiyak na magkakaroon kami ng suliranin. So, naghintay kami. Naghintay kami ng yung provision ng ating Panginoon. So, siguro hindi kumpleto yung drama na yon, no? Meron tayong isang kaibigang pastor na inangayahan kami na kumain sa SM. Kakain lang, no? Sabi niya, sama mo yung asawa mo, si Sister Christine. Kita tayo sa Italiana ang kinainan namin. Oo, Italianes. So, doon kayo kumain, tanong siya, sabi niya, Pastor, kumusta ang sasakyan mo? Sabi ko, wala na akong balak kunin. Dahil sabi ng pulis na kausap namin, araw-araw pala may bayad yun. Ay, alam ka si Andrew. Sabi ko, wala na akong balak kunin. Anong balak mo? Bibili ka ako kami ng Wigo. Si Andrew nga, pinagakong ko na sa kanyang kapatid. Pero before that, si Pastor Chito, diba, naging bisita natin, tanong din niya, Pastor, bibili ka ba ng sasakyan ka ko? Wigo para, wag Wigo. Sabi niya, wag Wigo, pag-pray natin. Yun yung word ni Pastor Chito. So, in short, nag-prepare kami going SM, kami ni Christine. And then, there's even ng radio ko, puro Italianes. Sabi ko, sige, kain. Kwento, tanong yung, wala pa nga. Sabi ko ganyan, ganito. Sabay bigay ng susi. Sabi ko, wow. Talagang nasyak ako dahil alam ko susi ng kotse yun Pero, tapos sabi niya, yung second na statement niya, sa'yo na yan. Ako, mukhang hindi lang kainan to, sabi ko. Wala pang realization doon, mga kapatid. Tapos, sabang kinikwento niya, Pastor, kanya na yan. Sabi niya, pinaayos ko na yan. Kumbaga, kasi minsan lang namin ginamit yan. Tapos, kung ang battery niyan, bagong battery niyan, bagong gulong niyan, change oil na yan, diba? So, sabi ko, sasakyan niya ang pinag-uusapan namin. Tapos, hindi pa namin nakikita yung kotse. Dahil yun pa lang, change oil, diba, battery. Kung kayong nandun, pinag-uusapan doon, sasakyan. Sabi ko, parang lumilinaw na yung kung si Grace ay may vision ako na makikita ko yung kanya, na nakikita ko na
Wa- Merong, meron akong ikakasal ulit. Pero si Grace pa lang nakikita ko, yung lalaki, hindi ko pa nakikita nila. Ganon din. Ganon din yung kung sabi ko, so, habang tumatagal, nakita ko yung vision na medyo nabubuo. Hanggang natapos kaming kumain, sabi niya, Pastor, sama kayo doon sa entrada ng SM. Sabay, inutusan yung anak, dinala doon sa gate yung sasakyan. At alam niyo ba mga kapatid, yung provision ni Lord? Tamang kulay, tamang maliit na sasakyan. Eksakto doon sa aming hinihingi. So therefore, mabuti ang Lord kasi hindi kami pag-aawayin. Kasi yung kulay puti. Okay. At maliit, katulad ng, hindi nga wigo, pero the same size. Kompleto pa. Nang kami dadaan ng expressway, may RFID pa. Oh, di ba? Walang bayad, kapatid. Tanging sabi sa akin, ingatan nyo yan, Lord. Bihira namin gamitin yan. Parang bagong-bago yan. So mga kapatid, ganyan mag-provide ang Lord. He says ahead of time. At mayroon siyang solusyon sa ganyan. Kaya tama po yung sinabi niya, God sees the need ahead of time and prepares the solution. Yan po yun. So yan po yun ang number 1 natin. Pangalawa po, He will take care of. Siya ang mangangalaga, di ba? Ang paglalarawan po dyan, a guardian like a father who keeps on eye on everything constantly. Yan po ang ibig sabihin ng isang meaning ng provision o provide. He will take care of. Kasi yung anuman yung mga ibinigay na ng Lord sa inyo, siya ang mangangalaga. He will. Kaya nga, katulad po ng isang tatay o guardian, laging babantayan ang kanyang mga anak. So, role of a guardian, ensuring the well-being, safety, and health. So, yung provision, mga kapatid, hindi lang ito material. It can be yung ating mga katawan na humihina. Katawan natin na kailangan din naman na makita ng physically fit, di ba? Meron narinig nga akong isang paliwanag na huwag kayong mag-alala kung kayo lagnatin. Ang ipag-alala mo kung hindi ka nilalagnat. Hindi ka malang nakaranas ng lagnat. Kung may mga doktor man na nakikinig sa akin ngayon, i-correct nyo lang ako kung tama yung aking understanding dyan. Bawat tao kasi ay kailangang makaranas ng lagnat dahil yan po ay pag-balance din ng parang yung function ng ating katawan. Di ba? Pasensya na kayo, yun lang ang gusto kong ipaliwanag dyan. Ang alam ko, talagang nilalagnat ang bawat tao. Dahil lang sa... Pero balik ako doon sa He will take care of, no? So hindi nga lang sa pera o pangangailangan, kundi maging doon sa ating karamdaman. Siya ang mangangalaga po sa atin. So role of the guardian in the Bible. In Matthew 6:9, ito tinuruan tayo ng ating Panginoon, kung ikaw ay nasa gitna ng pangangailangan, anong sabi ni Jesus diyan? Jesus teaches to pray, our Father in heaven. Ang ibig sabihin ni Jesus dito, manalangin ka sa Ama sa lahat ng iyong pangangailangan. Meaning to say, hindi pwedeng mawala yung panalangin. Araw-araw. Dahil tayo araw-araw may pangangailangan.
O, di ba alam natin yung prayer na yun? O, ano ba yung prayer natin? Our Father in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth. Ano yung sunod? Give us this day our daily bread. Hindi sinabi doon na, pati na bukas, sama ko na rin, Lord. Para rin sa susunod na, o pangalawang araw, okay na rin. Sama ko na rin, Lord, para hindi ako mag-pray bukas. Pero sabi doon, araw-araw, ibibigay ng Panginoon. So therefore, tinuturuan tayo ng ating Panginoon. So ang provision nandyan na, ang kulang lang, yung panalangin mo, humingi sa Ama. Amin po ba? Kaya nga, tinuturuan tayo lagi ni Lord na manalangin ka, manalangin ka. Pray without ceasing, ang sabi ni Apostol Pablo. So, meaning, hindi lang isang provider, kundi protector din ng ating nakalagay po kasi dyan sa Matthew 6:9 ang ating Panginoon ay isang protector. In Isaiah 64:8, siya ay provider. And then sa 1 John 3:1, ipinapahayag dyan ni John na ang ating Panginoon ay loving caregiver. Siya ang nangangalaga sa atin araw-araw. Sa ating pangangatawan. Kaya nga pag nag-pray ka na, sabi ni Lord, bawasan mo ang kolesterol. Ano ang ibig sabihin nun? Huwag kang kumain ng taba. Hindi, by faith. By faith, Lord. Diba? By faith, Lord. Hindi ako tataba. Oh. In Jesus' name, pero pa in Jesus' name. Ay tumaba ka pa. Lord, kulang ba akong pananampalataya? Bakit ganito? No? Nandiyan sinasabi ni Lord yun balance your diet Di ba? Pero ano sabi mo? Sarap kumain ka mo ng taba. Pag nilagang baboy na ang tabang-taba pa, apat. O yung mainit-init na sabaw, nakaw. Tapos, pagka kumain ka pa ng taba, sasamahan mo pa ng, dessert na mataba din. Oo. Samahan mo pa ng Coke, ng soft drinks. Wow! Pakasarap niyan. Di po ba? Alam natin, bawal yan Pero sinusunod pa rin natin. Dahil masarap nga Kung ano daw masarap, yan ang bawal. So, yung pong pangalawang point natin, He watches over and ensures our well-being. Tandaan po natin, ang wika ng lumang tipan, kapag pinag-uusapan natin ng Diyos, nagpo-provide siya ng pangangailangan ng kanyang mga anak. Nung sila'y nasa desyerto, nag-provide ang Panginoon ng pillar of clouds and pillar of fire. Kasi alam ng Diyos ang pangangailangan nila. Pillar of fire kapag sa gabi, dahil alam ng Panginoon na paggabi marami silang ma-encounter na mga hamang, mga mababangis na hayop at hindi nila makikita yung kanilang daraanan. Kaya ang Panginoon ay nag-provide ng pillar of fire. Pillar of cloud, kapag init, disyerto, mainit ang buhangin, lalo na ang heat ng araw. Alam po natin, pag nakanlungan ng anumang bagay ang buhangin, yan ay magiging lalamig. At alam ng Panginoon yan. So He provides cloud to protect them. Di ba? So ganyan mag-provide ang ating Panginoon. Kaya nga, kung ang Diyos ang nagbigay, siya ang mangangalaga dito. Yun yung mga bagay na pwede po nating. Ang pangatlo po natin, He will see to it. Diba? Yan sabi. Make provision.
Ano po ang paglalarawan dito? A steward who ensures something gets done. So yun daw po yung, alam natin, steward, tagapamahala. So in Jesus' time, the steward was the manager of the household. No? The steward was not the owner of the asset, but a responsible and administrator of the owner's property. At alam po nating lahat, mga kapatid, sino ba ang may-ari ng buong mundo? Siyempre, sino ba ang nag-create ng buong mundo? The universe. Di po ba ang ating Panginoon? Meaning to say, if God is the owner of all things, He will see to it that something gets done and supplied. Kung siya ang lumikha ng lahat ng bagay, yung iyong pangangailangan, done na. Andyan na. Yun na ay nakahanda na para sa'yo. Kaya nga, ako'y naniniwala, yung coaching yon na binigay ng Lord para sa amin. Kasi meron daw humihiling na sa kanya na lang ibigay yung, pero sabi nung may-ari, hindi po, nung nag-pray kami, kayo po ang nasa isip namin. So, sa madaling salita, hindi namin yan hiningi. Hindi man lang namin request doon sa may-ari. Ang paniniwala namin, ang Lord ang humipo doon sa may-ari ng kotse para ibigay sa amin. Amen po ba? Kasi nga po, sabi nga nila, kami daw ay highly favored. Can I admit? Dahil marami ng miracle ang ginawa ang Panginoon sa pamilya namin. So, ako'y naniniwala, until today, we are highly favored. Kaya sabi ni Lord, kung may pera ka dyan, ibigay mo kay pastor. Joke lang. Joke lang po yon. So, mga kapatid, yun po yung provide. Tatlong meaning po yan. Kapag sinabing Jehovah Jireh, tatlo agad ang nasa isip natin. Na ang Diyos ang magbibigay. He will take care of. At kapag sinabi niya, ibibigay niya ito. Yan po ang ating Panginoon. Kaya nga po kung tayo po ay nagkukulang, sabi nga doon, maghintay lang. Kasi nandyan na yan eh. Nandyan na yan. Hinihanda lang para sorpresahin tayo. Katulad ng naranasan ko, sabi nung anak, namula si pastor. Ganyan ako minsan pag nag-high blood o kaya na namumula ang mukha ko. So, same thing mga kapatid. Nasurpresa talaga ako dahil wala man lang sa hinagap namin na ang balak lang namin kumain eh. Pero pag uwi namin, may dala namin kotse. Di ba? Yun po yung... So talagang kan. So, yan mga kapatid, bilang testimony na rin namin, diyan pinatunayan ng Panginoon siya ay great provider. Di ba? So tayong lahat po tumayo at tayo po yung manalangin. So therefore, bago tayo mag-pray, the solution to people's problem comes from God, not from man. Ulitin ko po yan. The solution to people's problem comes from God, not from man. Humans don't produce the answer. God sees it and provide. So the ultimate provision of God is Jesus. Kaya nga po ang Hebrews 12 verse 2, focus your eyes on Jesus sapagkat siya ang author ng ating pong pananampalataya. Andiyan na kay Kristo ang lahat. Kaya po, kailangan lang, nang tayo magpipray, nag-start tayo ng in Jesus' name. At nag-end tayo ng prayer in Jesus' name. So therefore, ang lahat ng pangailangan natin, lumapit tayo kay Kristo at magpasalamat tayo kay Kristo.